Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment, medical bulletin? Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Sabi ko, sasagot pa talaga tong si Tuesday. Sasagot pa talaga, ihirit pa talaga eh. Ihirit pa, tama naman. Saludo, ang corona ay pinapasa ko na dito kay Tuesday. Tuesday. From Eden Santos. Hindi naman siya doktor, ma'am, bangag siya. Reporter ho ng DZWB at itong si Auntie Claire nagkainitan. Huwag ka makipagtalo sa hindi mo naman kaisip, ika nga. Normal ba yan si Auntie Claire? Ano, hindi lang presidente si Marcos Jr. ngayon, doktor na rin siya. Siya makakapagpaliwanag kung ano nararamdaman niya. Kung di kaya siya kumonsulta sa doktor, alam niya anong tawag sa kondisyon niya. Ibang klase talaga. Yung mga tao ho talaga dyan sa Malacanang, malamang sa malamang, karamihan dyan puro may saltik na. Pero ayun na nga mga kababayan, pahiya ho itong si Auntie Claire, sa reporter ng DZWB, na kung saan pinagpipilitan itong si Auntie Claire na kesyo ang nakakaalam daw sa nararamdaman ni Marcos Jr. at ang kanyang kondisyon, mismong siya. Anak ng Petrang Garapata, paano ba niya nalaman na may sakit siya? Di ba sumakit ang tiyan niya? Kagyat ba alam niya na diverticulitis ang sakit niya? Hindi. Kumonsulta siya sa doktor. Yung yung mga teknikalidad ng sakit na yan, ang makakapagpaliwanag, pawang mga doktor lang. Kung may saltik sa utak o di naman ho kaya, adik yung na-diagnose niya may ganyang sakit at sinabi niya na ako, alam ko kung ano nararamdaman ko, alam ko kung ano sakit ko. Malamang sa malamang, yung magiging tagapagsalita niya, yan din ang sasabihin sa media. Hayon na nga mga kababayan, umpisano natin ang ating talakayan dito kay Ralph Recto. Pinagpahinga daw niya itong si Marcos Jr. Kaugnay nga doon sa napakalaking balita na lumabas kamakailan at mapahanggang sa ngayon, hinahanap ng ating mga kababayan itong bangag na presidente pero hindi ho natin siya mahagilap. Ito, makibalita ho tayo dito kay Ralph Recto. Pero bago ho yan pala mga kababayan, nakikita nyo naman, para dito kay Speaker Boy GD, hinay-hinay ho kayo sa pagpapapray over. Baka ang pinagpipray sa inyo ng mga ano na yan, yung mga pare at pastor na yan, sabihin nila nawa, Speaker Boy GD, ang program appropriation at ang maintenance and other operating expenses ng House of Representatives lalong lumaki. Di ba, mag-ingat ka kasi ganyan ang pinanalangin nila kay Martin Romualdez. At sa biyaya ng mga magnanakaw at kurakot, naisa katuparan naman yun. Hinay-hinay ka, Boji D, baka ma-corner ka ng mga nakapaligid sa inyo yan, mga congressman na yan, baka nakapikit-pikit kayo na ganyan, iba pala pinapanalangin ng mga unggoy na yan. Eto, resurrect na tayo dito kay Rekta ho tayo dito kay Ralph Recto. Pambira talaga tong si Benny Abante. May pasigaw-sigaw pa na repent-repent. Anak na to ka. Kasi nga di naman siya nanalo. Repent-repent na lalaban. Ito, Ralph Recto ho tayo. Makibalita ho tayo sa lagay nitong si Bangag. The president was not able to attend today. Well, it's only natural for the doctors to tell you to take a week rest. You know, last year Teka lang, Ralph ha. Ba't alam pa ng mga doktor na yan kay Marcos Jr. Katawan niya yan? Bakit hindi nyo siya pinapasok? Di ba? Kasi tinatanong nitong reporter, itong si Auntie Claire, di ba? Tinatanong ho niya kung bakit wala pa si Marcos Jr. Na mas maigi na imbis na ikaw, Auntie Claire, ang magsabi sa sitwasyon ng presidente, kagaya na lamang pagka meron tayong mga papalapit na bagyo o nananalanta ang bagyo, sino pinapatawag natin? Ang Pag-asa. Siya ang magbibigay ng update kung anong kalagayan ng ating weather, di ba? Pag usaping flood control, sino pinapatawag? DPWH. Anak ng tokwa. Doktor ka ba, Auntie Claire? Nabuwang na. Di ba?
dapat pinatawag mo dyan si Herbosa. Yung finding sa sitwasyon ni Marcos Jr., pinabasa nyo sa kanya at pina-explican nyo sa mga reporter dyan, hindi ikaw yung nagbibida-bida. Mantakin mo itong si Ralph Recto. Sinabi daw ng mga doktor nitong si Bangag, wag muna, magpahinga muna siya. Sana lubos-lubusin na niya pagpapahinga. Lubos-lubusin na yung pagpapahinga niya. Pambira, okay lang naman sa amin. Wala problema, pahinga na siya. Pahinga siya hanggat gusto niya. Also had diverticulitis. I had it twice, December of 24 and January of 2025. Masakit yun. And I was... Nagkaganon ka na pala. Langya ka, may pusa ka siguro, magbuhay ka. Langya ka, Ralph Recto, na merwisyo ka pa. Kinuha mo pa yung pondo ng PhilHealth, binentagin to, kung ano-ano kabuktutan ginawa mo sa bansang Pilipinas. Di ba, di ka pa nagpahinga nung nagka-diverticulitis ka? Alam mo na, siguro talagang yan, talagang ang tawag dito, talagang side effect yan ng diverticulitis. Ang side effect kay Marcos Jr., dinadivert niya usapan. Ikaw naman, dinivert mo yung pondo ng PhilHealth. Imbis na ilagay doon sa mga programa, kinuha nyo, pinantayo nyo ng mga kalsada. Si Raulo. Ibang klase talaga to si Ralph Recto. Pag nakikita ko to, nangungusumi ako eh. Hoy, punta ka daw dun sa commission ng appointment. Pambihira ka, nakaupo ka dyan sa pwesto na yan. Hindi ka pa pala dumaan sa commission ng appointment. Lang to. I had downtime of a week for each episode of that time. Pero anong So now I'm fully recovered and I think in the next few weeks the president will be fully recovered. anong advice sa kanya, yung latest advice sa kanya ng Dr. Ios? Konti pahinga lang. Just like any other normal individual. Wala mo ng public I'm sure pag kayo pumunta sa doktor at masakitan sa inyo, sasabihin sa inyo, mag-rest din kayo ng 1 week. Wala mo Mag-rest. Sabi mo kay Marcos Jr., mag-rest na siya forever. Wala nang... Okay lang. Nandiyan pa ba yung refrigerator ng tatay? Hindi, yung ginagamit nilang lalagyan ng pagkain dati, mga ano kayo, mga green-minded kayo. Yung refrigerator ng tatay niya, yung nasirang Marcos. Yung rep nila dati sa Malacanang. Gamitin niya yun. Pwede na yun sa kanya. Ganyan. ng public engagement, Ios? I think meron pa rin siya. If I'm not mistaken, yeah. Yes, later sa dawning of Frank Jackie Hernandez, si President ng Pagdili. Supposed to be but I'm not sure kung matutuloy yun. But there's nothing to worry about. Nothing to worry about. Thank you. Thank you. Kung hindi matuloy yun, it has nothing to do with the President's health. It is only, but I think it's ready for that. If at all, baka meron pang konting gusot between the General Torre or something to that effect. Pero yung sabi ng doktor niya, sabi rin naman ni Jose Castro, ang hinay-hinay ang presidente at doktor. Yeah, precisely. Pero apparently, tuloy-tuloy pa rin yung Tuloy-tuloy pa private rin. meetings pa rin. There are everyday Private meetings. Ano private meetings? Kung private meetings dapat sana, ano na yan? Pagsalitain nyo na rin, yarin lamang. Ang dami nyo namang kaartehan. Ito talagang si Ralph Recto. Ano nyo, ilabas nyo si Marcos Jr. Proof of life ang kailangan ngayon ng sambayan ng Pilipino. Kailangan namin ngayon. private meetings and he's taking time out now to sign all documents. Yes, napag-uusapan din yung anti-dynasty bill. Ang sabi ng COMELEC, kinakailangan maipasa yun bago yung filing of candidacy ng 2027. Yes, So, anong of gagawin course. natin doon? Well, pinag-aaralan ngayon yan ng both House Senate at ng Office of the President. So tingnan natin. Para sa mga kababayan natin yung Ralph Recto na yan, huwag niyong iboto yan. Kung sakaling pumustura yan ng pagka-senador sa 2028, huwag niyong iboto yan. Anak ng toko, perwisyo sa sambayan ng Pilipino yan. Basta apelido, Recto, Pangilinan, kasalanan ni George Garcia yan. Rekta ko tayo kay Auntie Claire kung ano na nga ba sitwasyon nitong si Marcos Jr. Yung rep, nandyan pa ba yung rep? Yung rep ni Marcos Sr. Nung nasa Malacanang pa sila, lalagyan ng prutas. Yun ang tinutukoy ko, ha? Hindi yung lalagyan. Mga bastos. Nga kayo. Pero priority yan. Rekta ko tayo kay Auntie Claire.
Gay! At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong po Best. mula kay Maris Umali, GMA7. Yun, Marisomali. Good morning, Yusek. Ma'am, regarding the issue on the House Justice Panel's plan to invite President Bongbong Marcos as a respondent to Kakapasok lang nito. Nagpakita na ho ang ating bangag na presidente. Nagpakita na ho, hindi na niya ho kinayan. Ang daming nananalangin na sana matuluyan na siya. Hindi tayo kasali dyan. Hindi natin pinapanalangin yan, ha? Yung mga bad dyan sa comment section, pinapanalangin nila na matuluyan na si Marcos Jr. pero tayo hindi. Ito ito game. Oh. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero nangayayat ka, Brad. Nangayayat ka, ha? Tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo na yan kung talagang sinasaksakan mo ng napakaraming pulburon katawan mo. Tuloy-tuloy mo lang yan, ha? Walang problema sa amin yan. Good luck. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes. With most of the cabinet. hearings. So I'm back in pero Parang AI ho ata to. AI to. AI ho itong mga kababayan. Parang hindi si Marcos Jr. itong nagsasalita. Parang diskupyado ho ata tayo dito. Si Marcos Jr. ba talaga to? medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo na paniginipan. No. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang ano pa rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. Kain So, ka! Kain ka na matigas! O kaya papasok ka naman. Uy, napanood ko yung ano ni Being Change. Anak ng toko, tubig. Tubig ibig sabihin, water. on the impeachment Sorry. Sabaw lang ako. Kaya naginip ako yung isang gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba ako kumain ng kung ano-ano? Kasi nang naginip ako, nakakain ako ng steak. Yun lang ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pala. Ngayon pwede na. Pwede Ngayon na. Pwede na. Ayan. Oo. Good news na yan. Kumain ako ng hamburger. Ay, na. But anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards nights, award rights, no? Awards rights. Hindi siya namimiss. Malaking balita kasi pagka natuluyan yung addict na yan. Napakalaking balita noon, pati mga international community sa tingin ko magpapalakpakan, especially yung mga taga Southeast Asia. Magpapalakpakan, anak ng tawa, wala nang nagpapakaaso sa Amerika na presidente ng Pilipinas eh. Di ba kahit pa paano yung problema dito sa Southeast Asia hindi na nagpapagamit ang Pilipinas doon sa mga naratibo ng mga kano. Kaya malamang sa malamang ikatuwa pa ng mga karatig bansa natin, mga media, mga Pilipino, kung sakaling matuluyan itong bangag na to. Pero tayo hindi maganda yun. Kung matuluyan siya dyan sa diverticulitis na yan, pagkatapos ng surgery, nagbida-bida siya, dumugo yan, bahala ka. Kasalanan mo na yan, di ka naman pala pinapatay o tumayo ka. Baka iniisip mo yung pagsinghot mo. Iniisip mo yung white powdery substance, di mo mapigilan. Nasa hospital ka na, yun pa nasa utak mo. Di ba? Bangag ng mga outstanding government Pangamo, nagre-record si Auntie Claire. Pangamo ha? workers. Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi. Gawain niya ng mga siraulong bangag. Pinapapahinga ka dahil sa sobrang inahanap siguro ng katawan mo yung pagpupulburon mo. Di mo maiwasan at kailangan tumayo ka. Kailangan makasinghot ka, di ba? Baka hinahanap nito yung breakfast buffet dyan sa Malacanang. Yung almusal, chongke tinitira, di ba? Mahirap na. Hindi galing sa atin yan. Galing yun sa kapatid mo, manggagamit na si Amy Marcos, ha? Marcos Jr.
complaint. Sorry, mamaya ulitin na lang natin to si Maris Umali, tapusin lang natin to si Bangag. Hindi ako pwedeng magpahinga, hindi ako kasama dyan sa hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Wag mo sana, maraming salamat sa lahat ng Diba? Partida, ekonomiya natin sa kriminalidad, napakataas, RPG ginagamit pag kami dinidispatcha. Kaliwat kanan ng kriminalidad, pagkalat ng illegal na droga, pagsadsad ng value ng piso. Diba, partida, nagtatrabaho pa sa lagay na yan. Isipin nyo na lang ho pagka hindi na nagtrabaho yung Bangag na yan. Nagtatrabaho, sa lagay na yan, nagtatrabaho pa si Marcos Jr. ha? Anak ng toka, puro kabalbalan ang nangyayari sa Pilipinas. Ang binibida niya, pagtatrabaho niya, saan? Kailan? Paano? Ba't ganito nangyayari sa Pilipinas kung nagtatrabaho kang walang yara? lahat ng tao na that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe. Anong concern? Ang concern lang dyan, si John Vic Remulla, Boying Remulla, Eduardo Año, Gibo Teodoro, especially Auntie Claire. Very concerned yan sa iyong kalagayan, Mr. Bangag. Sino pa? Lisa Araneta Marcos, yung kapatid ni Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez, at lahat ng mga kaibigan nyo dyan sa House of Representatives. Yun yung mga concern sa'yo. Maliban doon, sambayan ng Pilipino, anak ng toka, ang wish nila nung Pasko. Huwag ko na sabihin kasi ang pangit pakinggan eh. Di ba? Kung pwede ka lang na... Nandiyan pa ba yung rep ng tatay nito? Nandiyan pa ba yun? Yung ginagamit nila sa Malacanang paglagyan ng pagkain. Nandiyan pa ba? Gamitin mo yun, Marcos Jr. Sa tatay mo naman yun. Wala namang ibang gumamit nun. Sa opisina niya lang ata yun. Kaulo ka, BH, ha? Gumaling ka na kagad. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for Pero your in fairness, ha, nangayayat ka. Nangayayat. Hindi halatang stress ka. Kayong mga panahon na to, Mr. Bangag. Hindi halatang stress ka. concern. But I said I got the best medical the best possible medical care that you can have, and that's why. Ang hirap po nito mga kababayan, pagkatapos nagpulburon nito, nagkasakit, tayo po magpapagamot, anak ng tokwa. Umalis ka na dyan sa Malacanang, anak ng Petrang Garapata, Marcos Jr. Perwisyo ka sa sambayan ng Pilipino. Di ba, nagpulburon ka. Kung ano-ano pinagkakain nyo dyan. Ngayon nagka-diverticulitis ka. Ngayon nagkasakit ka. Pera na sambayan ng Pilipino ang magpapagamot sa'yo. Hinayabang mo pa na nasa iyo ang the best healthcare ngayong mga panahon. Natural. Lahat ng doktor, lahat ng afford mo kasi ano ba naman, yung perang ginagamit mo hindi naman sa'yo. Kaya lahat ng doktor dyan sa St. Luke, si Harmo, wala nang problema. Iyayabang mo pa sa amin yan, di mo naman perang ginagamit mo. Ang kapal ng mukha mo, Bangag.